Let's open the Bible, Song of the Songs. Buksan po natin yung ating Biblia sa awit po ng mga awit. Song of the Songs, chapter 1, verse 1 and 2. Awit po ng mga awit, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 2. Ang awit ng mga awit na kay Solomon, hagkan niya sana ako ng mga halik ng kanyang bibig, sapagkat mas mabuti kaysa alak ang iyong pag-ibig. Song of Songs is the love song between the King Solomon and Shulamite woman. Kaya ito pong awit ng mga awit, ito po ay isang love song mula po kay Haring Solomon at sa kanyang iniibig na babaeng Solamita. Many people think the Shulamite woman was so beautiful, Marami pong tao ang iniisip na itong babaeng Solamita na to ay maganda. but the Shulamite woman, even though she was beautiful in the eyes of King Solomon. Pero ito pong babaeng Solamita ay maganda sa paningin po ni Haring Solomon. The verse 5, I'm dark but lovely, O daughter of the Jerusalem, like the tents of the feather. Sinabi po sa versikulo 5, ako'y maitim, ngunit kahali-halina, o kayong mga anak na babaeng Jerusalem, gaya ng mga tolda sa Kedar. And verse 6, do not look upon me because I'm dark, because the sun has tanned me. Sa versikulo 6, huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y maitim, sapagkat sinunog ako ng araw. She was dark. Kaya siya po ay maitim. And even though she was dark and not beautiful to all the people, she was beautiful in the eyes of King Solomon. Kaya kahit siya po ay maitim at hindi po maganda sa paningin po ng ibang tao, pero sa paningin ni Haring Solomon, siya po ay maganda. So this is also the love song between the God and the saved people. Kaya isa rin po itong love song para po sa Diyos at sa atin po mga nailigtas. So when we study the book of Song of the Songs, we can learn what our Christian life must be and what's the relationship between God and us. Kaya kung ating pag-aaralan po itong awit ng mga awit, atin pong malaman kung paano ba dapat tayo mamuhay sa ating buhay Kristyano at kung paano tayo iniibig ng Diyos. So verse 2, let him kiss me with the kisses of his mouth, and for your love is better than wine. Sa versikulo 2, hagkan niya sana ako ng mga halik ng kanyang bibig, sapagkat mas mabuti kaysa alak ang iyong pag-ibig. When we get salvation, we kiss the Lord. Nung tayo naligtas po, atin pong hinahalikan yung Panginoon. Actually, as a sinner, how can we kiss the Holy God? Sa katunayan, bilang makasalanan, paano natin mahalikan yung banal po na So Diyos? Isaiah chapter 6, Isaiah said, my lips is dirty. Sinasabi po ni Isaías po, dun sa Kapitulo 6, yung aking mga labi ay marumi. So as a sinner, we cannot kiss God. Kaya bilang makasalanan, hindi po natin mahalikan yung Diyos. We cannot stay with God. We cannot touch God. Hindi tayo makakapanatili sa Diyos at hindi rin natin siya mahahawakan. That's why Jesus came to this world to redeem all our sins. Kaya nga pumarito po si Jesus sa mundo para tubusin ang lahat natin mga kasalanan. When Jesus paid the penalty of all our sins were forgiven. Nung binayaran po ni Jesus yung kabayaran ng ating mga kasalanan, lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad. When we believe this, we become clean. Kung atin po itong sinasampalatayanan, tayo po ay nalilinis. That is the God's wish. Yun po yung panalangin ng Diyos. I really desire everyone to get salvation and go to heaven. Ninanais po ng Diyos ang lahat ng tao ay maligtas at makapunta ng langit. That's why after God redeemed all our sin, God is calling the all sinners. Kaya pagkatapos tayong iligtas po ng Diyos, tinatawag po ng Diyos ang lahat po ng mga makasalanan. Jesus forgave all our past, present, even the future sin without any condition. Pinatawad po ni Jesus yung kasalanan natin dati, ngayon hanggang sinaharap ng walang anumang kondisyon. That's why we don't need to do anything for forgiveness of sins. Kaya wala tayong anumang dapat gawin para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Only one thing we have to do is believing this. Ang kailangan lang natin gawin, sampalatayanan po ito. In Numbers chapter 35, there is the city of refuge. Sa bilang po, Kapitulo 35, nandun po yung City of Refuge. The city of refuge, that is even though they kill the person, if they run away to the city, they are safe. Ito pong lungsod na ito, kapag pupunta po doon yung mga makasalanan, sila po ay ligtas. And God made the 6
At yung Diyos po, gumawa po siya ng 6 na lungsod ng kanlungan doon po sa Israel. It means in any place, if they killed somebody by mistake, they can run away to the city of refuge within one day. Ibig sabihin po nito, kahit saan man po sila naroon at makapatay po sila na hindi sinasadya, maaari po nilang puntahan itong lungsod ng kanlungan sa loob po ng isang araw. So God always prepared the way to be saved. Kaya inahanda po ng Diyos palagi yung paraan para pa tayo maligtas. Even though we commit many sins, God already prepared the forgiveness of sins. Kahit marami po tayo nagawang kasalanan, inahanda na po ng Diyos yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. So when we get salvation, we can see the Lord. Kaya nung tayo naligtas, tayo po ay nahalikan na yung Diyos. Then after we get salvation, God really want to have the deep fellowship. At pagkatapos natin maligtas, nais po talaga ng Diyos na magkaroon tayo sa Kanya ng malalim na pakikisama. That is verse 4. Yun po ay nasa versikulo 4. Verse 4, let's read it together. 3, 2, 1. Palapitin mo ako sa iyo, magmadali tayo, dilala ako ng hari sa mga silid niya, kami ay matutuwa at sa iyo ay magsasaya, aming itataas ng higit kaysa alak ang pag-ibig mo, matuwid ang pag-ibig nila sa iyo. The king has brought me into his chamber. Dinala ako ng hari sa mga silid niya. His chamber means his most private place. Ibig sabihin yung silid po niya, ito po yung pinaka-pribadong lugar. And in the bed, they can talk most private things. At doon po, makakapag-usap po sila ng malalim po na bagay. Nobody can listen their talk. Wala po ang sino makakarinig ng kanilang pag-uusapan. Only King Solomon and Sulamite secretly talk and have a close fellowship. Tanging si Haring Solomon lang at yung babaeng Solomita ang makakapag-usap ng sikreto at may malapit na pakikisama. Do you know pillow talk? Alam niyo po ba yung pillow talk? Pillow. O yung pag-uusap po doon po sa higaan o unan? So on the bed, here is pillow. Kaya di ba po sa higaan meron pong unan? And husband and wife sleep together. At yung mag-asawa po ay natutulog na magkasama? Nobody is here. At wala pong sino man ang nariyan. And when they sleep on the pillow and bed, they talk. At kapag sila po ay matutulog na sa kanilang higaan at unan, sila po ay nag-uusap. It's called the pillow talk. Ang tawag po doon ay pillow talk. Most private talk. Ito po yung pinaka-pribadong pag-uusap. So when we get salvation, God really wants to have the close fellowship. Kaya mula tayo naligtas, nais po talaga ng Diyos na magkaroon tayo ng malalim na pakikipagsama. Man and woman get married not to washing the dishes only, not to earn the money only. Kaya yung pag-aasawa po ng lalaki at babae, hindi lang po ito para sa paghugas ng pinggan o pagkita po ng pera. If we need the person who washes the dishes, we can hire somebody. Kaya kung nais lang natin ng tao na maghuhugas ng ating mga pinggan, maaari na lang tayo magtanong ng mga kasambahay. We need the man and woman get married not only for the working for each other. Kaya yung asawang lalaki at babae ay nagpakasal, hindi lang po para pagtrabuhan yung bawat isa. When they get married, they start to have the close fellowship. Mula nung sila po ay naikasal, sila po ay nagkaroon na rin ng malapit na pakikisama. So when we get salvation, we start to have the close fellowship with God. Kaya mula na tayo naligtas, tayo rin po ay nagsimula na magkaroon ng malapit na pakikisama sa Diyos. Please go back here and let's look at the John chapter 14. Pakiwisa po, lagyan po natin ito na tanda at punta tayo sa Juan Kapitulo 14. John chapter 14, verse 20. Juan 14, versikulo 20. At that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. When we get salvation, the Holy Spirit dwells in us. Nung tayo po ay naligtas na po, yung banal na Espiritu ay nasa sa atin na po. That's why we start to have the fellowship. Kaya doon po tayo nagkaroon ng pagsimula ng fellowship. The verse 23, basahin ko natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ng aking salita. At siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. I will come to him and make our home with him. Kaya sabi po dito, kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. So since God dwells in us, he never leaves us.
Kaya mula nung nanatili po yung Diyos sa atin, kailanman na hindi na po siya aalis. And He wants to have a fellowship. At nais niya po magkaroon ng pakikisama. Let's look at the first John. Tingnan po natin sa unang 1. First John chapter 1, Unang 1 po, Kapitulo 1, verse 3 and 4. versikulo 3 hanggang 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ipinahayag namin sa inyo, yaong aming nakita at narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin, at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. Truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. So whenever we have a fellowship, God and Jesus Christ always join. Kaya sa tuwing tayo po ay nagkakaroon ng pakikisama, yung Diyos at si Jesucristo ay lagi pong sumasali. Tama po ba? After Sunday sermon, we're gonna have the fellowship. Di ba pagkatapos po ng Sunday sermon, tayo po ay nagkakaroon ng fellowship? That time, God will join. Kaya sa pagkakataon po na yun, yung Diyos din po ay sasali. When we have the sacred fellowship, God will join. Kapag tayo mayroong sacred fellowship, sumasali din po ang Diyos. When we have the meditation fellowship, God will join. At pag nagkakaroon tayo ng pagbubulay-bulay na fellowship, yung Diyos din po ay dumasali. So since we got salvation, we start to have the fellowship together. Kaya mula na tayo naligtas, nagsimula rin po yung pakikisama natin sa Diyos. Then the verse 4, these things we write to you, that your joy may be full. Isinusulat namin ang mga bagay na ito upang ang aming kagalakan ay malubos. So the having fellowship with God must be our joy. Kaya yung pagkakaroon ng fellowship sa Diyos, ito po dapat yung ating maging kagalakan. Husband and wife, they never talk. Yung asawa at lalaki at babae, hindi nag-uusap. There's a problem. Kung ganun, may problema. Tama po ba? And even though they talk, they are not joyful. At kahit mag-usap sila, hindi naman sila masaya. Breakfast, O yan yung hanggaan mo. money, O yan yung pera. laundry. O yan yung labahin. There is no joy, then it means they have some problem between relations. Kaya wala po silang kagalakan. Ibig sabihin, may problema sa kanilang relasyon. So, I don't want to join the fellowship. It means your Christian life has a problem. Kaya ayokong dumalo ng fellowship. Ibig sabihin, yung buhay Kristyano mo ay may problema. I don't want to talk to brothers and sisters. It means you have a problem. Ayoko makipag-usap sa mga brothers and sisters. Ibig sabihin, may problema ka. There is some problem in your Christian life. That's why there is no joy in your fellowship. May problema sa iyong buhay Kristyano, kaya walang kagalakan sa iyong fellowship. Actually, it's very natural to have the joy whenever we have a fellowship with brothers and sisters and God and Jesus Christ. Napaka-natural na magkaroon ng kagalakan tuwing magkakaroon tayo ng fellowship sa brothers and sisters at sa Diyos. So when we get salvation, God really wants to have the close fellowship, Kaya mula tayo naligtas, nais po talaga ng Diyos na magkaroon tayo ng malapit na fellowship. and God guide us to feed us. At tayo din po inaalalayan ng Diyos para tayo ay pakainin. Let's go back to Song of Songs, Balikan po natin yung awit po ng mga awit. chapter 2, verse 4. Kapitulo 2, versikulo 4. Chapter 2, verse 4. Kapitulo 2, versikulo 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dinala niya ako sa bahay na may handaan at ang watawat niya sa akin ay pagmamahal. He brought me to the banqueting house. Dinala niya ako sa bahay na may handaan. Handan is just a small feast, small party or big party. Kaya yung handaan po ba, malaki po ba tong kainan o maliit lang po to na kainan? In English, banqueting the house, it means it's not small room. Kaya ito pong handaan, ito po ay hindi po maliit lang na kwarto, kundi napakalaking kwarto. It's really big and wide, and all people come and eat together. Talagang napakalaki at napakalawak at lahat po ng mga tao ay sama-samang kumakain. You know, buffet, right? Alam niyo po ba yung buffet, di ba? You can eat all you can. You eat all you can. Kaya di ba po doon sa buffet, pwede niyong kainin ang lahat ng inyong makakaya. Some buffet has a time limit. Di ba yung ibang buffet po, merong limitado lang yung oras? 1 hour, 2 hours. But
Pero po, yung buffet po ng Diyos ay wala pong hangganan. After God have a close fellowship, God wants to feed us. Kaya pagkatapos natin maligtas, yung Diyos din po nais niya tayong pakainin. That's why God opened the banqueting house. Kaya binuksan po ng Diyos yung bahay na may handaan. So in the church, God prepared so many kinds of spiritual food. Kaya dito po sa church, inihanda po ng Diyos ang maraming klase ng spiritual na pagkain. Wednesday sermon, Sunday sermon, sacred fellowship, meditation time. We have so many kinds of food. Wednesday sermon, Sunday sermon, cell group fellowship, at yung meditation time, napakarami po nating uri ng pagkain. Sometimes God prepared the merienda. Kung minsan, naghahanda pa yung Diyos sa merienda. So when we are driving, the brothers and sisters have a fellowship for a short time. It's merienda. Di ba kapag tayo nagmamaneho, yung mga brothers and sisters nagka-fellowship, yun po yung merienda. Before when the brothers and sisters practice in the choir team, they talk and how are you? I did like this. Merienda. Kaya di ba, halimbawa, kapag nagkakaroon ng practice po yung choir team, nag-uusap sila, nagtanong, kamusta ka na? Ay, ganito. Sila po ay nagmimerienda. God really wants to feed us. Kaya nais po talaga ng Diyos sa tayo ay pakainin. Let's look at the Psalm number 23. Tingnan po natin sa Awit, Kapitulo 23. Psalm number 23, Awit po, Kapitulo 23, verse 1. versikulo 1. The Bible says, "The Lord is my shepherd. Sinasabi po ng Biblia, ang Panginoon ay aking pastol. That's why I shall not want." Because God guides us to be enough. Kaya sinabi dito, hindi ako magkukulang kasi inaalalayan po tayo ng Diyos. So what's the role of the shepherd? Kaya ano pong gawain ng pastol? The job of the shepherd is feeding the flock and protecting the flock. Ang gawain po ng pastol ay pakainin yung kanyang kawan at sila ay protektahan. So verse 2, let's read it together. 3, 2, 1. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingahan. Shepherd always know where is the green pastures. Kaya yung pastol po, lagi niya po pinahiga sa luntiang pastulan yung kanyang kawan. God knows where he can feed his people. Alam niya po kung saan po papakainin yung kanyang mga tao. That's why God let us stay in the church. Kaya yung Diyos po, hinahayaan niya na tayo manatili po sa church. So without the spiritual food, we cannot live for God and we cannot follow God. Kaya nang walang spiritual na pagkain, hindi po tayo makakasunod sa Diyos. After Exodus, Israel people, until they enter the land of Canaan, they always eat the manna and water in the wilderness. Kaya di ba po sa Exodus po, nung nasa ilang po yung mga Israelita, bago sila pumasok sa lupain ng Kanaan, lagi po silang kumakain ng mana. If they don't eat well, they cannot follow the main camp. Kasi kung hindi po sila kakain ng mainam, hindi po nila masusundan yung pinakakampo. Then they stayed behind. At sila po ay nahuhuli. Then the army of the Amalekite follow them and kill them. At yung hukbo po ng mga Amalekita, sinusundan sila at papatayin po sila. So if we don't eat the spiritual food enough, we cannot follow God. Kaya kung hindi po tayo kakain ng mainam na spiritual na pagkain, hindi po tayo makakasunod sa Diyos. We cannot control our sinful nature. Hindi rin natin magagawa makontrol yung ating likas na pagkamakasalanan. That's why we can be attacked by Satan. Kaya madali lang po tayong maatake ni Satanas. Let's go back to Song of Songs, chapter 4. Balikan po natin yung awit po ng mga awit sa Kapitulo 4. Chapter 7. Kapitulo 7 po. Verse 8. Versikulo 8. The Shulamite woman looks so beautiful in the eyes of King Solomon because she ate well. Kaya ito pong babaeng Sulamita ay napakaganda po sa harapan ni Haring Solomon kasi siya po ay kumakain ng mainam. Verse 8, would you read? Sinasabi kong ako'y aakyat sa puno ng palma at hahawak sa mga sanangan niyon. Ang iyong mga suso sana ay maging gaya ng mga buwig ng puno ng ubas at ang bango ng iyong hininga ay gaya ng mga mansanas. The last part, the fragrance of your breath like apples. Sa huling parte po at ang bango ng iyong hininga ay gaya ng mga mansanas. So she liked the apple. Kaya mahilig po siya sa mansanas. She ate a lot of apple. At kumakain po siya ng marami ng mansanas. That's why her breath smells like apple.
Kaya yung kanyang hininga ay amoy mansanas. Have you experienced? Naranasan niyo na po yun? One time I experienced when I ate pizza, whenever I breath, there's the cheese smell. Kaya naranasan ko po ito. Ako po'y kumakain ng pizza at kapag hihinga na ako, amoy ito, keso. She ate a lot of apple. She ate well. Kaya marami po siya kinakain ng mansanas. Ibig sabihin, kumakain po siya ng mainam. We have to control what we eat physically, Kaya kailangan natin kontrolin yung ating kinakain physically. but we don't need to control to eat the spiritual food. Pero hindi dapat natin kontrolin yung kinakain natin na spiritual na pagkain. The more we eat the spiritual food, the better. Kasi mas marami tayong kain ng spiritual na pagkain, mas mabuti. So whenever Israel people revive their life, their faith, there was always word of God. Kaya sa tuwing pinapanauli po ng mga Israelita yung kanilang pananampalataya, naroon po palagi yung salita ng Diyos. They became the slave in the Babylon. Sila po yung naging alipin ng Babylonia. When they returned, even though they built up the temple and the wall of the Jerusalem, their faith was not recovered. Nung sila po yung nakabalik na mula sa pagkalipin, kanilang tinayo yung mga templo at mga pader, pero yung kanilang pananampalataya ay hindi pa napapanauli. At the time, the Ezra taught to the word of God. Sa panahon na yun, si Ezra po, itinuro po niya yung salita ng Diyos. At the time, their Christian life recovered. Kaya sa panahon na yun, yung kanilang buhay Kristyano ay napanauli. So how can we get the strength? Kung ganun, paano tayo magkakaroon ng kalakasan? How can we recover our Christian life and first love of God? Paano natin mapapanauli yung ating buhay Kristyano at yung una nating pag-ibig sa Diyos? When we eat the word of God well, when we learn the word of God, we can recover. Kung tayo kakain ng mainam na salita ng Diyos at kung atin itong babasahin, tayo po'y mapapanauli. Let's look at the Genesis chapter 25. Tingnan po natin sa Genesis po, Kapitulo 25. So without the word of God, we cannot grow up and we cannot recover our Christian life. Nang wala po yung salita ng Diyos, hindi po tayo mapapanauli at hindi po tayo lalago. The Genesis chapter 25 verse 27. Genesis po, Kapitulo 25, versikulo 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang lumaki ang mga bata, si Esau ay naging sanay sa pangangaso, isang lalaki sa parang, samantalang si Jacob ay lalaking tahimik na naninirahan sa mga tolda. Here are Esau and Jacob. Nandito po si Esau at si Jacob. Esau was the skillful hunter. Ito pong si Esau po, talagang maabilidad po siya na mga ngaso. So in order to be a skillful hunter, he always hunt in the field. Kaya bilang maabilidad po ng mga ngaso, lagi po siya nanguhuli doon po sa parang. So what he knows is only how to use the weapon and the characteristic of the animals, how to hunt. Kaya ang alam niya lang po kung paano gagamit ang armas, kung ano yung katangian ng mga hayop, kung paano po mangaso. He's not interested in God. Wala po siyang interes sa Diyos. He didn't think about his spirit and the God's blessing. Hindi niya pinag-iisipan yung kanyang spirito at yung pagpapala ng Diyos. He already thought how to hunt more animals. Ang lagi niya lang inisip, paano ako makapangaso ng maraming hayop. But Jacob was different. Pero siya po ay iba. He's quiet and stayed in the tent. Siya po ay tahimik at naninirahan sa mga tolda. He deeply think about God and the God's blessing. At malalim niyang pinag-iisipan yung Diyos at yung mga pagpapala ng Diyos. That's why their life was totally different. Kaya yung kanilang buhay ay labis na magkaiba. What about us? Paano naman tayo? So when I was a teacher, I got surprised from my students. Nung ako po'y guro pa, ako pa talaga ay nagulat sa aking mga estudyante. Even though they don't memorize anything about the textbook, they memorize all the birthday of their idol groups. Pero kahit wala po silang ano maalala sa kanilang libro, pero kanilang naalala lahat ng birthday ng kanilang mga idol group. So there is the group, maybe 7 or 10, something. Kaya meron po dong grupo, 7 o 10 yata yun. Then the one student told me, teacher, do you know what day today? What is today? At tinanong ako ng estudyante, teacher, alam mo po ba kung anong araw ngayon? The one of my idol group, his birthday. Kasi isa po sa aking mga idol group, birthday niya po. What about him? I asked you. What about him? Paano naman siya? The January, blah, blah, blah. January pa po yan. And what about his birthday? Paano naman siya? February, blah, blah, blah. Sa February naman po yan. She knows all the birthdays of that group. Kaya alam niya po lahat ng birthday ng mga grupo na yon. So I asked, what's your father's birthday? Kaya tinanong mo, ano naman yung birthday ng tatay mo? Mother's birthday. Yung nanay mo. What's this? Ano yan? These days, people know so many things in the world.
yung mga tao dito sa mundo, ang alam lang nila yung mga bagay sa mundo. But they don't know about Bible. Pero hindi nila alam yung Biblia. They don't know about God. Hindi nila alam yung patungkol sa Diyos. Even Christian, they become the very skillful worker. Maging yung mga Kristyano ay magiging maabilidad na mamanggagawa. They become the expert in their work. Sila ang naging eksperto sa kanilang trabaho. And also, we should be expert in the Bible. Kung ganun, kailangan din natin maging eksperto sa Biblia. We have to know about God more and more and deeper and deeper. Kailangan natin higit pang malaman yung patungkol sa Diyos ng higit at higit pa at malalim pa. What if your friend asks you about the Spirit and the gospel, eternal redemption and free salvation? Which verse you gonna search? Paano lang yung kaibigan mo, nagtanong siya ng yung espiritu, buhay na walang hanggang katapusan, anong bersikulo yung ipapakita mo? When you are depressed, which verse you gonna search? Kapag ikaw ay nalulumo, anong hahanapin mong bersikulo? When you want to have if you want to encourage the brothers and sisters, which verse you will search? Kung gusto mo palakasin yung load ng brothers and sisters, anong bersikulo yung hahanapin mo? So we have to eat more, Kailangan po natin kumain ng higit pa. not only the physical food. We have to eat the spiritual food more and more. Hindi lang po yung physical na pagkain, kundi maging yung spiritual na pagkain, kumain pa tayo ng higit at higit pa. God wants to feed us more. Kasi nais pa tayong pakainin pa ng Diyos ng higit pa. And after feeding us, God wants to bring us to preach the gospel. At pagkatapos tayo pakainin ng Diyos, nais pa tayong dalhin ng Diyos sa pangangaral ng Ebanghelyo. Let's go back to Song of Songs, chapter 2, Balikan po natin yung awit po ng mga awit, Kapitulo 2, verse 10. versikulo 10. Song of Songs, chapter 2, verse 10. Awit po ng mga awit, Kapitulo 2, versikulo 10. Basahin mo natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang aking sinta ay nagsalita at nagsabi sa akin, bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y umalis. Rise up and come away. Bumangon ka, maganda kong sinta, at tayo'y umalis. So when we get salvation, God wants to feed us first. Kaya pagkatapos natin maligtas, nais po ng Diyos na una, tayo pa'y pakainin. And when we learn the word of God, we get strength. At kapag tayo natutunan sa salita ng Diyos, tayo magkakaroon ng kalakasan. We have a desire to preach the gospel. At meron tayong pagnanais para may pangaral yung Ebanghelyo. Then God bring us to preach the gospel and join the work of God. At tayo dadalhin ng Diyos para sa pangaral ng Ebanghelyo at makibahagi doon sa gawain po ng Diyos. In the beginning, it's very comfortable and nothing problem. Kaya sa una po talagang komportable, walang problema. The verse 11 and 12, would you read? Sapagkat ang taglamig ay lumipas na, ang ulan ay tapos na at wala na. Ang mga bulaklak ay namumukadkad sa lupa, ang panahon ng pag-aawitan ay dumating, at ang tinig ng bato-bato ay narinig sa ating lupain. It's not winter, no rain, and the flower appears on the earth. Looks like a picnic. Kaya wala na pong taglamig, wala na pong ulan, wala na rin pong bulaklak, para po itong kumakain sa labas. So when we get salvation in the beginning, when we join the Bible seminar and the work of God, everything looks good. Kaya 'di ba pag sa maligtas, kapag dadalo tayo ng fellowship o mga Bible seminar, talagang lahat po ay maganda, 'di ba? We are so excited to join. Talagang tayo natutuwa na sumali. And all other brothers and sisters carry me and support me, assist me. At lahat ng mga brothers and sisters, may interest sa akin, nalalagaan ako, sinusuportahan ako. So we feel like, everything is good and it's like a picnic. Kaya yung lahat po ng bagay ay ayos pala to eh. But when we grow up, we also join the suffering of God. Pero kapag tayo lumago na, kailangan din nating sumali sa kahirapan ng Diyos. God bring us to even the tough place. Tayo po ay dadalhin po ng Diyos maging sa may hirap na lugar. Let's look at the Song of Songs, chapter 4, verse 8. Tingnan po natin sa awit po ng mga awit, Kapitulo 4, versikulo 8. Chapter 4, verse 8. Kapit- Basahin mo natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sumama ka sa akin mula sa Lebanon, kasintahan ko. Sumama ka sa akin mula sa Lebanon. Tumanaw ka mula sa tuluktok ng Amana, mula sa tuluktok ng Senir at ng Hermon, mula sa mga yungib ng mga leon, mula sa mga bundok ng mga leopardo. God bring this lover, Shulamite woman, even the top of the mountain. Kaya dinala po ng Diyos ito pong babaeng Sulamita na ito maging sa tuluktok po ng bundok. The top of the Senir of the Hermon. Kaya ito po yung sa tuluktok ng Senir at ng Hermon. The mountain Hermon is a very high mountain. Ito pong bundok ng Hermon ay talagang napakataas. So the top of the mountain is always
Kaya yung taluktok po nito ay natatakpan po ng ulap at ng mga yelo. That's the highest mountain in Israel. Kasi ito po yung pinakamataas po na bundok doon po sa Israel. So it's very difficult to climb up. Kaya napakahirap po na umakyat po dito. When the God bring us to join the work of God, in the beginning, flowers, no winter, no rain, it looks good. Kaya kapag una, tayo dadalhin ng Diyos sa kanyang gawain, walang ulan, walang taglamig, puro bulaklak, talagang maayos po. But when we grow up, God will bring the top of the mountain. Pero kapag tayo lumaguna, dadalhin po tayo ng Diyos doon sa taluktok ng We bundok. have to follow God, even though that way is very tough and rough. Kailangan po nating sundin yung Diyos kahit mahirap po yung daanan na yun at mapanganib. That's why all the disciples of Jesus devoted their life Kaya lahat po, to follow Jesus. kaya lahat po ng mga alagad ni Jesus ay binigay yung kanilang buhay para sundan po si Jesus. When you read the book of John, there is the disciple. One disciple is described the beloved disciples of Jesus. Kaya doon po sa Juan, kung babasahin niyo po doon, meron pong alagad ni Jesus na nagsabi po ng aking minamahal. It indicates the Apostle John. Ito po ay nagpapatungkol po kay Apostol Juan. So when he talked, he lied in the bosom of Jesus. Kapag siya po ay nagsasalita, siya po ay nakasandal doon po sa dibdib ni Jesus. When Jesus lied down, the Apostle John lied like this, and he looked at the Jesus like this, and Lord, he asked him like this, in the bosom of Jesus. Kaya kapag si Jesus po ay sumasandal, si Juan na apostol din po ay sumasandal at kapag kanyang kakausapin ay talagang malapit mula po sa kanyang dibdib. It's very peaceful and comfortable. Talagang napakapayapa po at komportable. But later, he was sent to the Bamo Island. Pero di kalaunan, siya po ay dinala doon po sa isla ng Patmos. Bamo Island is the place for the sinners go. Sinners stayed in the Bamo Island. Ito pong isla ng Patmos, doon po dinadala yung mga makasalanan. And very cold, At- and very, it's short of the water, and they have to work for whole day. At talagang malamig po doon, kaunti yung tubig at buong araw kailangan nila magtrabaho. So the Apostle John stayed in the Bamo Island, but he was with Jesus. Pero si Apostol Juan, siya po ay nanatili doon sa isla ng Patmos, pero kasama niya si Jesus. So when we get salvation and grew up little by little, we also join the suffering of Jesus. Kaya pagkatapos natin maligtas at lumago po ng paunti-unti, kailangan din nating sumali doon po sa kahirapan ni Jesus. And later, the King Solomon brought his lover even to far place. Kaya di kalaunan po si Haring Solomon, kanya pong dinala yung kanyang inibig doon din po sa malalayong lugar. Let's look at the Song of Songs, chapter 7, Tingnan po natin sa awit po ng mga awit, Kapitulo 7, verse 11. versikulo 11. Verse 11, let's read it together. 3, 2, 1. Halika, sinta ko, pumunta tayo sa mga bukid, manirahan tayo sa mga nayon. My beloved, let us go forth to the field. Halika, sinta ko, pumunta tayo sa mga bukid. So when we grow up more and more, God will bring us very far place. Kaya kapag tayo higit na lumago at lumago pa, dadalhin po tayo ng Diyos doon po sa malalayong lugar. So even to the province, we can go to preach the gospel. Kaya maging sa mga probinsya, tayo po ay pupunta para may pangaral yung Ebanghelyo. Even to the abroad, we go to preach the gospel. Kahit sa ibang bansa, tayo po ay pupunta doon para may pangaral yung Ebanghelyo. So when we grow up, there is the different steps which we have to follow. Kaya kapag tayo lumalago na, meron po tayong ibang hakbang na kailangan nating sundin. When we get salvation, we have to focus on the eating. Nung tayo po ay naligtas na, kailangan po natin magtuon muna sa pagkain. When we eat, we have to join the work of God. Kapag pagkatapos natin kumain, kailangan natin sumali doon po sa gawain ng Diyos. We have to join even the difficulties of the church. Kailangan din po natin sumali doon po sa mga kahirapan ng church. And finally, we even go far place to preach the gospel. At sa di kalaunan, kailangan natin pumunta doon po sa malayong lugar para po ipangaral yung Ebanghelyo. When I stayed in India, I went to the Chennai. Noong ako po ay nasa India, ako po ay nanatili doon sa Chennai. There is the tomb of Thomas. Nandun po yung labi ni Thomas. One of the disciples of Jesus, Thomas,
Isa po yun sa mga alagad ni Jesus, si Tomas. And I heard that when he preached the gospel there, somebody pierced him and killed him. Aking narinig po nung nangangaral po siya doon ng Ebanghelyo, meron pong tumusok sa kanyang tagiliran at siya po ay namatay. When I checked the distance from Jerusalem to Chennai, it's the 6,500 kilometers. Nung akin pong tiningnan yung layo po ng Chennai mula po sa Jerusalem, ito po ay mayroong layo 6,500 kilometro. Thomas, in order to preach the gospel, he even went up to India. Kaya para lang may pangaral Ebanghelyo, si Tomas po ay pumunta ng India. And Thaddeus, he died in the Africa. At si Tadeus naman po ay namatay po doon sa Africa. So in order to preach the gospel, he went even to Africa. Para may pangaral na Ebanghelyo, siya po ay pumunta ng Africa. So when we grew up, God bring us to preach the gospel even far place. Kaya kapag tayo lumago, dadalhin po tayo ng Diyos sa malalayang lugar para ipangaral ang Ebanghelyo. Apostle Paul was also missionary. Si Apostol Pablo ay isa ring misyonaryo. He went to Spain and Pumun- Rome. pumunta siya doon po sa Espanya at Roma. Until he died in Rome, he preached the gospel. Hanggang sa siya po ay namatay doon sa Roma, siya po ay nangangaral ng Ebanghelyo. Let's look at Matthew chapter 28. Tingnan po natin sa Mateo po, Kapitulo 28. Matthew chapter 28. Mateo, Kapitulo 28. Here is the women, some women visited the tomb of Jesus Christ. Nandito po yung ilang babae po na pumunta po doon sa labi ni Jesus. And they found that Jesus rose up. At kanila natagpuan na si Jesus po ay muli pong nabuhay. Then the angel said to them, verse 7, At ito po yung sinabi ng anghel sa kanila sa versikulo 7. Go quickly and tell his disciples that he is rising from the dead. Pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanya malagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. We also know Jesus is rising up from the dead. Alam din natin, di ba, na si Jesus po ay muling nabuhay mula sa patay. We also know why Jesus died and why Jesus rising up from the dead. At alam din natin kung bakit namatay si Jesus at bakit po siya muling nabuhay. That's why God says, go quickly and tell other people this news, this Kaya, good news. kaya sinabi dito, magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanya maalagad. Then let's look at the verse 19. At tingnan natin sa versikulo 19. Verse 19 and 20, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Go and make the disciples of all the nation. It means preaching the gospel and save them, then they become the disciples of Jesus. Kaya't sa paghahayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Sa pamagitan ng papangaral ng Ebanghelyo, kapag sila po inaligtas, yun po yung pagiging alagad po nila. So when we grow up more, God wants to send us even far place to preach the gospel. Kaya kapag tayo lumaguna, nais din po tayo ng dali ng Diyos sa malalayang lugar para ipangaral po yung Ebanghelyo. God already sent you to your family. Kaya pinadala na po kayo ng Diyos sa inyo pong mga pamilya. God already sent you to your workplace. Pinadala na po kayo ng Diyos dun po sa inyo pinagtatrabahuhan. God already sent you to your province. Pinadala na po kayo ng Diyos dun po sa inyo mga probinsya. So you are also missionary. Kaya isa ka ring misyonaryo. When I decide to apply to come to Philippines, I thought in Korea there are many same pastors already. Kaya ako po ay nagpasya na pumunta ng Pilipinas, inisip ko po na marami na pong mga ligtas sa pastor doon po sa Korea. And I thought in Philippines not many missionaries. At naisip ko na sa Pilipinas wala pa pong masyadong misyonaryo. That's why I decided to come here to join the work program. Kaya ako po ay nagpasya na pumunta po dito para makibahagi sa gawain ng Diyos. Because if nobody deliver the message of salvation, how can they get salvation? Kasi kung walang magdadala ng mensahe ng kaligtasan, paano sila maliligtas? Let's look at the Romans chapter 10. Tingnan po natin sa Roma po, Kapitulo 10. Verse 14 and 15. Versikulo 14 hanggang 15. 14 and 15. Basahin po
Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabubuting bagay. So God's way to save other people is God send the saved person. Kaya yung paraan po ng Diyos para iligtas sa ibang tao, ipinapadala niya yung ibang tao. And when we preach the gospel, if other people believe it, they get salvation. At kapag kanila ipinangaral na yung ebanghelyo at yung mga tao ay nananampalataya, sila po ay nahaligtas. So God said, how can people get salvation if the saved people doesn't go and doesn't preach the gospel? Kaya nga paano nga maliligtas sa ibang tao kung yung ligtas sa tao ay hindi po hahayo at ipapangaral ng ebanghelyo? If we don't go to our school, our workplace, our province, how can they get salvation? Kung hindi tayo pupunta sa ating eskwelahan, pinagtatrabaho sa ating probinsya, paano sila maliligtas? That's why when we grow up, God wants to bring us to a far place. Kaya kapag tayo lumago, nais po tayong dalhin ng Diyos sa malalayang lugar. Next week, we have a grand Bible seminar. So sumunod po na linggo, magkakaroon tayo ng Grand Bible Seminar. I have a burden because I have to translate the first day. Kaya ako po ay may kabigatan kasi kailangan ko po magsalin sa unang araw. From second day, Pastor Kim Tae-wan, the Iloilo Church, he will translate to Tagalog. Pero wala naman sa ikalawang araw po, ikalawang session, si Pastor Kim Tae-wan ng Iloilo Church, siya na po yung magta-translate. But Monday is not available. Pero sa Lunes, hindi pa po siya available. So I'm gonna translate to English and the brother will translate the Tagalog. Kaya si Pastor po ay magsasalin sa English at ako naman po ay magsasalin sa Tagalog. So now I cannot sleep. Kaya ngayon hindi po talaga makatulog. But I know you already start to invite your people. Pero alam ko po, nagsimula na kayo na imbitahan yung po mga kasama. Sometimes in order to invite the people for our Bible seminar, we go far place. Kung minsan po, para maimbitahan lang yung ating mga kasama sa Bible Seminar, kailangan natin pumunta pa ng malalayang lugar. Because we know that if we don't deliver this good news, nobody can get salvation. Kasi alam natin kung wala magdadala ng magandang mensahe na ito, wala pong maliligtas. That's why no matter what we sacrifice, we go and invite people. Kaya naman yung ating sakripisyo, tayo po ay hayo at imbitahan yung mga tao. Please come. Pakiusap, pumunta kayo. Your sins were already forgiven. Napatawad na yung mga kasalanan. Please come and listen. Pakiusap, pumunta ka at makinig. We sacrifice everything to invite people. Isa ng sakripisyo po natin lahat para imbitahan lang po sila. So this is what God wants. God wants us to go far place and preach the gospel. Kaya ito po yung nais ng Diyos. Pumunta tayo ng malayang lugar at ipangaral po doon yung ebanghelyo. Let's go into Song of Songs. Balikan po natin po yung awit ng mga awit. Chapter 2, Kapitulo 2, verse 2 and 3. versikulo 2 at 3. God, the King Solomon called his lover, Shulamite woman, Lily. Kaya yung si Haring Solomon po, tinawag niya yung kanyang sinta bilang isang liryo. Lily and apple tree. Kaya isa pong liryo at puno ng mansanas. So verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung ano ang liryo sa gitna ng mga tinikan, gayon ang aking pag-ibig sa gitna ng mga kadalagahan. The Christian is like a lily among thorns. Kaya yung mga Kristyano po ay gaya po ng isang liryo sa gitna po ng mga tinikan. In the Bible, a lily and thorns. Kaya sabi po dito sa Biblia, liryo at mga tinikan. So lily is one, Kaya yung liryo po isa, and thorns are many. at yung tinikan po ay marami. Have you looked at the lily? Nakita na po ba kayo ng liryo? Really look like this. Kaya yung liryo po ay gaya po nito. So smells the frankincense so good and looks very gorgeous and beautiful. Kaya yung amoy po nito ay talagang napakabango at kung titingnan talagang napakaganda. A Christian, but the problem is thorns. Pero yung problema, maraming tinikan. There are many thorns. Marami po mga tinik. So what do you think? The saved people are more or unsaved people are more Sa palagay niyo, in the world?
Sa palagay niyo po, anong mas marami sa mundo? Yung ligtas na tao o yung hindi ligtas? Unsaved people. Much more than the saved people. Kaya yung mga hindi ligtas, sila po yung mas marami kaysa sa mga ligtas. So in the workplace, we feel lonely. Kaya sa ating pinagtatrabahoan, kung minsan naramdaman natin para mag-isa lang tayo. I'm the only saved Christian, but there are so many thorns and unsaved people. Isa lang akong ligtas doon na Kristyano, pero marami mga hindi ligtas. Jesus said, don't be afraid, little flock. Sinabi po niya, huwag kang manlumo doon. Only few people pass the narrow gate. Kasi kakaunti lang yung mga tao yung lumalagpas po doon sa maliit na pintuan. In the world, saved people are very few. Kaya yung mga ligtas na tao ay kakaunti lang. How many people in the Manila? Kaya ilang tao po ang nandito sa Maynila. And how many members here? At ilan lang po yung miyembro dito. Very few people get salvation. Napakakaunti lang po yung ligtas na tao. That's why we feel lonely. Kaya naramdaman natin, kaya kung minsan po ating naramdaman na tayo mag-isa, And think about it. The lily heart, the thorns, or thorn heart the lily? sa palagay niya po, yung liryo po ba yung nananakit sa tinikan o yung tinik yung nananakit sa liryo? Thorn, always thorns hurt lily. Yung tinik po yung laging nananakit dun sa liryo. In our family and workplace, in the school, always unsaved people hurt saved people. Sa pamilya natin, sa eskwela, sa pinagtatrabahoan, lagi po yung mga hindi ligtas yung nananakit sa mga ligtas. They tell the very harsh word. Marami silang sinasayang masasakit na salita. Oh, you said you are saved person, then how can you do like this? Ligtas ka pala, pero ba't ganyan ginagawa mo? They know our weak point. Alam nila yung ating kahinaan. We cannot talk back. Hindi tayo maaaring sumagot. We cannot argue. Hindi tayo maaaring makipag-argumento. We always hurt. Tayo po ay laging nasasaktan. But the amazing thing is, when the lily is hurt, the frankincense, the smell of the lily is spread more and more. Pero yung magandang bagay po dito, sa tuwing nasasaktan po itong liryo na to, yung kanyang bango ay kumakalat. So through the suffering and the persecution, we can show who is the real Christian. Kaya sa pamagitan po ng kahirapan na pag-uusig, atin po may papakita kung sino po ba talaga yung tunay na Kristyano. Let's look at the second Corinthians, Tingnan po natin sa 2 Korinto, 2 Corinthians chapter 2, 2 Korinto po, Kapitulo 2, verse 15 and 16. versikulo 15 hanggang 16. 15 and 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos, sa mga iniligtas at sa mga napapahamak. Sa isa ay samyo mula sa kamatayan tungo sa kamatayan, at sa iba ay samyong mula sa buhay tungo sa buhay. At sino ang sapat para sa mga bagay na ito? We are to God the fragrance of Christ. Sapagkat kami ang mabangong samyo ni Kristo sa Diyos. Fragrance of Christ. So we have to spread the fragrance of Christ. Kaya ito pong mabangong samyo ni Kristo ay kailangan nating ipakalat. Sometimes when I walk on the street, I can smell the smell of bakery. Kaya ako minsan po, kapag ako'y naglalakad sa kalsada, akin po naamoy yung amoy ng bakery. Wow! Then I follow. Where is this smell? Kaya- Where comes from this? Kaya akin sinusun, saan nanggagaling ang amoy na yun? Then there is the nice bakery. Kaya nakita ko po doon yung isang magandang bake shop. We have to let unsaved people smell the fragrance of Christian. Kaya kailangan nating hayaan na maamoy po ng mga hindi ligtas yung samyon ni Kristo. Whenever we are persecuted and hurt, that's the best chance to spread the fragrance of the Christ. At sa tuwing tayo po ay nausig at nahihirapan, yun po yung pinamagandang pagkakataon para ikalat yung mabagong samyo ni Kristo. You get angry even though I spoke the harsh word. Bakit hindi ka po nagalit kahit masakit na salita na yung sinasabi ko sa iyo? Even though you are tired, why you always attend the church? Bakit kahit pagod ka na, patuloy ka pa rin sa pagdalo sa church? Even though your life is so miserable and terrible, why do you look so happy? Kahit yung buhay mo ay mula ka na miserable at terrible, bakit mukha ka pa rin masaya? When we have the persecution and the difficulties, that's the best chance to spread the fragrance of Christ. Kapag tayo ay nasa pag-usik at kahirapan, yun yung pinamagandang pagkakataon para ikalat yung mabagong samyo ni Kristo. Then unsaved people smell it. Wow, it's really smell of Christian.
At maamoy ito ng mga hindi ligtas sa tao. Yun pala, yung magang samyo ni Kristo. And they follow the smell and come to the church and get salvation. At kanilang sinusundan yung amoy at pupunta sila sa church at sila po ay maliligtas. So we should spread this fragrance. Kaya kailangan po natin ikalat ito pong mabangong samyo na ito. That's why God put the lily in the thorns. Kaya nilagay po ng Diyos yung liryo doon po sa tinikan. So don't think like if we don't have the suffering, I can live the good Christian life and I can live for God well. Kaya wag, Through the suffering, we can spread our smell to other people. kaya wag niyo pong isipin na walang kahirapan, makakamuhay kayo na mabuti, maayos, kundi sa pamagitan ng kahirapan, doon po natin may kakalat yung mabangong samyo ni Kristo. And let's go back to Song of Songs, chapter 2, verse 3. Balikan po natin yung awit ng mga awit, Kapitulo 2, versikulo 3. Song of Songs, chapter 2, verse 3. God called the Christian apple tree. Kaya dito po sa awit ng mga awit, Kapitulo 2, versikulo 3, tinawag po ng Diyos yung mga Kristyano bilang isang puno na mansanas. Apple tree can give the two things, Kaya ito pong puno na mansanas, dalawa po yung kaya niyang ibigay. shade and fruit. Yung lilim at yung bunga. Would you read? Kung ano ang puno naman sana sa gitna ng mga punong kahoy sa kagubatan, gayon ang aking sinta sa gitna ng kabinataan, ako'y naupo sa ilalim ng kanyang anino na may malaking pagsasaya, at ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa. I sat down in his shade, Kaya ako po ay naupo sa ilalim ng kanyang anino, and his fruit was sweet to my taste. at ang kanyang bunga ay matamis sa aking panlasa. So apple tree can give the shade and fruit. Kaya yung puno naman sanas, kaya niya pong magbigay ng lilim at bunga. The shade means the comfort. Ito pong lilim, ibig sabihin po nito, komportable. So the God is our comfort. Kaya yung Diyos po yung ating nagbibigay aliw. Jesus said, "Come to me, all you who labor and are heavy laden. Kaya sinabi po ni Jesus, pumarito kayo kung yung lahat ng mga nabibigatan at nahihirapan. I give you the rest." Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So even though we have many difficulties and the suffering, when we go to God, we can get self-comfort. Kaya kahit marami tayong kahirapan o pag-uusik, kapag pumunta tayo sa Diyos, tayo po ay maaaliw. In Israel, it's very hot. Ito pong Israel, talagang napakainit po doon. So when people stay in the shade, they feel very comfort because it's windy and cool. They can get comfort. Pero kapag yung mga tao po ay pupunta sa lilim ng puno, doon po ay mahangin, malamig, kaya po sila ay naaaliw. Even though we have many difficulties, God is our comfort. Kaya kahit marami tayong kahirapan, yung Diyos po yung nagbibigay ng aliw sa atin. When I stayed in the Castello Church, we start the construction. Nung ako ay nasa Casillas Church pa po, kami po ay nagsimula ng construction We didn't have the enough budget. at wala po kami sapat na budget. So when I have to pay, I have a concern. Kaya nung ako ay magbabayad na ako po ay may alalahanin. Because lack of budget. Kasi kulang nga po yung budget. So I pray, Kaya ako po ay nanalangin. Lord, we don't have enough budget. Panginoon, wala po kami sapat na budget. But in this week, we have to pay. Pero sa linggo na to, kailangan po namin magbayad. What shall we do? Ano pong gagawin namin? And after prayer, when I check the cell phone, there was missed call. At pagtaas manalangin, tinignan ko po yung aking cellphone at meron po dong missed call. So I called back. Kaya ako po ay tumawag ulit. That was the one Korean brother in Korea. At yun po yung isang Korean brother na nasa Korea. And he said, "Pastor, I want to send the offering." Kaya, Pastor, nais ko po magpadala ng offering. Do you know we are on construction? Oh? Alam mo ba na nasa construction kami? He asked me, "Are you on construction?" Kaya tinanong niya ako, nasa construction po ba kayo? He didn't know that. Kaya hindi niya rin po yun alam. But when I heard his story, he and his family decided to go to America. Pero nung aking narinig yung kanyang istorya, siya at yung kanyang pamilya ay nagdesisyon na pumunta na ng Amerika In order to get the visa, they have to give the deposit. para makakuha sila ng visa, kailangan nila magbigay ng deposito. Big amount of money. Malaki pong pera. But that visa was cancelled, and he couldn't get that
Pero hindi sila nakakuha ng visa at hindi nila makuha yung kanilang dineposito. There was a problem. Kaya nagkaroon po ng problema. So even no matter what they tried, they couldn't get that deposit. Kaya naman kailangan gawin, hindi po nila makuha yung deposito. So he discussed with his wife. Okay. If it's impossible, but if they can get the deposit, then they want to donate. They want to give the offering. Kaya pinag-isapan nila ito ng kanilang asawa na kung hindi natin ito makuha, pero kung ibibigay natin po sa napakuha, i-donate na lang natin ito sa kanila. Then, amazingly, when the sister joined the Same Group Fellowship, that sermon was the preaching the gospel to abroad, and we have to help the mission. At nung sister na to ay dumalo sa Cell Group Fellowship, sakto po yung sermon, kailangan natin ipangaral yung ebanghelyo doon po sa malayong lugar, kaya kailangan nating sumali doon po sa mga missionary. Then she was really encouraged. Yes, I want to help the mission abroad. At talagang siya ay na-encourage at talagang nais niyang tumulong doon sa mission abroad. Then she got a call. At- Your deposit can be returned. At siya ay nakatanggap na tawag, ay, yung deposito mo, maray mo na makuha. That's why they discussed and decide to send the offering to our church. Kaya ayos, makukuha na natin yung deposito, kaya nagpa-share sila na ibigay yung deposito. That was a big amount of money. Talagang napakalaki pong halaga ng pera na yun. So I was really got surprised because right after that prayer, I got that call. Kaya ako po talaga yung namangha, kasi pagkatapos ko po manalangin, nakatanggap po ako ng tawag na yun. Somebody can say that is just a coincidence, Maaaring sabihin na iba, ito ay aksidente lang. but I don't think that's the coincidence. Pero iniisip ko po, hindi po to aksidente lang. I really believe that's the answer of prayer. Ako po talaga yung naniniwala na yun po yung sagot sa aking panalangin. We have many difficulties, Napakarami po namin kahirapan. but God already have the thousands way to be able to help us. Pero yung Diyos, meron po siyang libong-libong paraan para kami po ay tulungan. But if we don't pray, if we don't rely on God, we cannot find that way. Pero kung hindi po tayo mananalangin at hindi asa sa Diyos, hindi po natin matatagpuan yung paraan na yun. So God already prepared the shape. Kaya yung Diyos po, hinanda niya na yung lilim. And God really prepared the fruits also. At hinanda na rin po ng Diyos yung bunga. Let's look at the Ecclesiastes chapter 11. Tingnan po natin sa Ecclesiastes po, Kapitulo 11. Chapter 11, Ecclesiastes po, Kapitulo 11, verse 6. versikulo 6. Ecclesiastes chapter 11, verse 6. Ecclesiastes po, Kapitulo 11, versikulo 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ihasik mo sa umaga ang iyong binhi at huwag mong hayaang walang ginagawa ang iyong kamay sa hapon sapagkat hindi mo nalalaman kung alin ang tutubo, kung ito o iyon o kung kapwa magiging mabuti. Before, I plant the corns and some fruits. Kaya dati po ako po ay nagtanim ng mga mais at ng iba pong prutas. Then, even though I plant many seeds, I don't know which the seed grew up well. At kahit marami po kayo tinanim ng mga binhi, hindi ko po alam kung alin po doon yung tutubo ng mainam. That's why I gave the water all the seed and give the nutrition all the seed. Kaya lahat po ng mga binhi aking dinilagan at binigay ko yung mga nutrisyon na kanilang kailangan. Because I didn't know which seed grew up well and which seed will bear the fruits. Kasi hindi ko po alam kung alin yung tutubo na mainam at yung magbubunga na mainam. When we invite people, we don't know who will get salvation. Kapag tayo nag-iimbita, di ba hindi natin alam kung sino yung maliligtas? That's why we try to invite everyone. Kaya ninais natin na imbitahan ang lahat. And we don't know what will happen through this Bible seminar. At hindi rin natin alam kung ano yung mangyayari sa Bible seminar na ito. That's why whether many people listen or few people listen, we do our best. Kaya kahit makinig yung marami o konti, gagawin natin yung ating makakaya. One day, one sister would look so depressed. Kaya isang araw po, isang sister na to ay mukhang nanlulumo. Pastor, I don't want to invite people. Pastor, yoko na mag-imbita ng mga tao. Why? Bakit? Nobody wants to listen. Kasi wala namang gustong makinig. Everyone rejects me. Lahat tinatanggihan ako. Even though they listen, nobody gets salvation. Kahit nakinig na sila, hindi naman sila naligtas. Even though they say that they get salvation, nobody obey the church.
Kahit sinabi na naligtas sila, hindi naman sila natili sa church. I want to stop. Gusto ko nang tumigil. Nothing fruits, no fruits. Kasi walang bunga. So I share the verses and the comfort. Kaya aking binahagi po ilang bersikulo at binigyan siya aliw. But after 2 years, her mouth, she smiled up to here. Pero pagkatapos ng 2 taon, yung kanyang bibig ay ngiti hanggang batok. Holy smile. What happened to you, sister? Anong nangyari sa'yo? All my family gets salvation. Kasi lahat ng aking miyembro ng pamilya ay naligtas na. Your relative gets salvation. Yung mga kamag-anak ko ay naligtas din. Do you remember 2 years ago? Naalala mo pa yung 2 taon na nakalipas? Do you remember your face? Naalala mo pa yung mukha mo nun? And she said, yes, I was shy to whenever I remember that time. Opo, ako talaga naiiyak kapag naalala ko yung pagkakataon na yun. We don't know which plant grew up well and bear the fruit. Kaya hindi natin alam kung aling binhi yung tutubo na mainam at magkakaroon ng bunga. That's why we try to invite people and we cannot stop saving those souls. Kaya patuloy tayo sa pag-iimbita at hindi po tumitigil sa pag-iimbita ng mga ligaw na kaluluwa. In the last week, we have a Bible seminar, cell group Bible seminar. Di ba noong nakarang linggo tayo nagkaroon ng cell group Bible seminar? Some cell group, many people come, and some cell group, few people come. Ibang, It's okay. ibang cell group, marami na imbitahan. Yung iba, konti lang. Ayos lang po yun. Even though the one person listen, and even though nobody listen, it's okay. Kahit isa lang nakinig o walang nakinig, ayos lang po yun. Because we don't know how God use our sacrifice in the future. Kasi hindi po natin alam kung paano gagamitin ng Diyos yung ating pagsasakripisyo dun po sa hinaharap. That's why we do our best all the time. Kaya ginagawa po natin yung lahat ng ating makakaya palagi. Let's look at the Psalm number 126. Tingnan po natin sa awit 126. Psalm number 126. Awit 126, Verse 5. versikulo 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ihaon nawang nagsisipag-gasik na luhaan ay mag-aani na may sigaw ng kagalakan. These people spread the seed in tears Kaya ito po mga tao na ito ay naghahasik ng binhi ng luhaan. because it's so hard and so difficult and they are so depressed. Kasi talaga napakahirap at sila ay nalulumo. But even though they cried, they didn't stop sowing the seed. Pero kahit sila ay umiyak na, hindi sila tumigil sa paghahasik ng binhi. Then finally, those who sow in tears shall reap in joy. Kaya sa kaulihan ay nag-ani na may sigaw ng kagalakan. And later, in verse 6, God prepared the more blessing. At sa versikulo 6, hininda pa po ng Diyos yung higit pang pagpapala. The verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. He who continually goes forth weeping. Siyang lumalabas na umiiyak. So if we don't stop spreading the seed, the last part, bringing his shavels with it, Kaya kung di po tayo titigil sa paghahasik ng binhi, sa uling parte, nadala ang kanyang mga bigkis ng inani. so in verse 5, they reap the only good thing, Kaya sa versikulo 5, konti lang yung kanilang naani. but in verse 6, they bring his shavels alive. Pero sa versikulo 6, bigkis na yung kanilang inani. When we boil the water, it doesn't boil Kapag, in the beginning. kaya kapag pinakulaan natin yung tubig, sa umpisa, hindi po siya kukulo. But when the temperature goes high, 1, 10, 20, 99, until 99, it doesn't boil. Pero kapag yung temperature ito ay tumataas hanggang sa 99, hindi pa rin to kukulo. But when it becomes 100 Celsius, it starts to boil. Pero kapag 100 degrees Celsius na, ito po ay kukulo na. We pray 1 time, 10 times, 99, nothing happened. It looks like we cannot harvest anyone. Tayo na nalangin na 1, 10 beses, 99, pero wala pa rin tayong naaani. But when it becomes 100, we'll harvest so many shares. Pero kapag tayo nanalangin 100 beses na, talagang marami yung ating maaani. So until that time, we must not stop preaching the gospel. Kaya hanggang sa pagkakataon na yun, hindi dapat tayo tumigil sa pangaral ng Ebanghelyo. The Israel people rotate the Jericho city.
Kaya yung mga Israelita po, sila po ay pumalibot doon po sa pader ng Jericho. One time, two time, nothing happened. Isa, dalawa, wala pong nangyari. But when they finished the last time, the Jericho city was destroyed. Pero pagkatapos silang umikot, sa huli nilang pag-ikot, yung pader ng Jericho ay gumiba. In our cell group, in the beginning, when we invite the people, they don't want to listen Sa ating cell group po, sa umpisa kapag imbitahan natin sila, ayaw po nila. because they don't know which church we are. Kasi hindi po nila alam kung anong church po tayo. But if we keep inviting them, finally they are curious. Pero kapag patuloy natin silang iniimbitahan, sa huli, sila po ay magtataka na. So in the province, I always try to invite the people. In the beginning, nobody knows me and nobody wants to listen. Kaya sa umpisa po, dun sa probinsya, ako po ay palaging nag-iimbita. Kaya sa umpisa, ayaw po nilang makinig. Pero sa di katagalan po, ayun, hindi pa rin nila kilala. But always I invite. Then later, it really happened. When I invite, they ask me, "Are you Pastor Che?" Kaya patuloy ko po yung ginagawa. At sa huli yan, kanilang tinanong, ikaw po ba si Pastor Che? Yes, I'm Pastor Che. You are the one Korean missionary who always invite people. Ikaw yung Korean missionary na lagi nag-iimbita ng mga tao. So even though that place was first place to invite, they already heard my name. Kaya kahit yun po yung unang lugar na malapit para imbitahan, alam na po nila yung aking pangalan. Then they join. At sila po ay sumali. So in the beginning, when we invite, nobody wants to listen. Kaya sa umpisa, kapag kami nag-imbita, wala pong sino man gustong makinig. But we have to knock again and again until they open the door. Pero kailangan ay patuloy na kumatok hanggang sa buksan nila yung kanilang pintuan. And finally, God will allow us to harvest much sheep. At sa kaulihan po, talagang hayaan po ng Diyos sa tayo mag-ani ng bigkis-bigkis. And let's look at God give us the comfort, shade, and the first. Kaya yung Diyos po, siya pinagbibigay sa atin ng aliw, yung lilim at yung bunga. And let's look at the one more lesson, the Song of Songs, At isa pa pong aral sa awit po ng mga awit, chapter 3, Kapitulo 3, verse 7 and 8. versikulo 7 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tingnan ninyo, iyon ang higaan ni Solomon. 6 na pong magigiting na lalaki ang nasa palibot niyon sa magigiting na lalaki ng Israel. Silang lahat ay may sakbat na tabak at sanay sa pakikidigma. Bawat isa ay may tabak sa kanyang hita. Sa mahudyat sa gabi ay laging handa. Solomon's coach. Kaya ito po yung magiting na lalaki ni Solomon. When the Solomon bring the Sulamite woman, he used the Solomon's coach. Kaya anong dadalin po ni Haring Solomon yung babaeng Solomita, ito po ay kanyang dinala po dun, kasama noong magigiting na lalaki. Sorry po, yung higaan po ni Solomon. So this is the king's coach. So the person sit here and the people carry. Kaya ito po yung higaan ng hari at yung mga tao po ay bitbit ito. So the Sulamite, the King Solomon brought the Sulamite woman through this coach. Kaya si Haring Solomon po, kanyang dinala yung babaeng Solomita sa pamagitan po ng kanyang higaan. And he also sent the army of the soldiers At kanya rin pinadala yung kanyang mahigiting na lalaki to protect his love. para protektahan yung kanyang iniibig. So the Bible says, with 60 valiant men around it, of the valiant of Israel. Kaya sinabi dito, 6 na pong magigiting na lalaki ang nasa palibot niyon sa magigiting na lalaki ng Israel. They are warriors of warriors. Sila po ay mandirigma na mga mandirigma. They are best soldiers. Sila yung talagang pinakamainam na mga mandirigma. And he really want to protect his lover. At That's talaga- why he sent the best soldiers. At nais niya talagang protektahan yung kanyang minamahal. Kaya pinadala niya yung mga maiinam na mandirigma. We have to believe that God always protects us and guides us. Kailangan po natin itong paniwalaan na lagi tayo iniingatan po ng Diyos. So everyone has an angel as a guard. Kaya bawat isa po sa atin ay mga anghel o bantay. Let's look at the Hebrew chapter 1. Tingnan po natin po sa Hebreo, Kapitulo 1. Hebrew chapter 1, verse 40. God sent the angel to everyone, or every single people.
Hebreo Kapitulo na versikulo 14. Dito po pinadala ng Diyos yung bawat anghel sa mga bawat ligtas. Verse 14. Basahin po natin lang sabay-sabay. 3, 2, 1. Hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapakanan ng mga magmamana ng kaligtasan? So the angel is the one who ministered the Savior person. Kaya ito pong mga anghel, sila po yung mga lingkod na nangangalaga sa kapakanan ng mga ligtas sa tao. So if somebody try to attack me, my angel will guard me. Kaya kung sino man ang atake sa akin, yung aking anghel ang mag-iingat sa akin. In the when the King Aram sieged Israel, the Elisha servant was so afraid. Kaya nung si Haring Haram, kanya pong sasakupin na yung Israel, ito pong si Elias ay talagang natakot. Because there were a lot of soldiers. Kasi napakarami pong sundalo. Then Elisha said, "Look, please open his eyes and look at your army." At sinabi po ni Elisha, Panginoon, pakiusap po, buksan mo po yung kanyang mata para makita niya yung iyong mga lingkod. Then that time, God opened the servant's eyes, Kaya sa pagkakataon ay binuksan ng Diyos yung mata ng lingkod. and he saw the mountains was full of the horses and the chariot of fire. At nakita niya yung mga bundok ay puno ng mga karwahe at mga mandirigma. So if we can open our spiritual eyes, we can see so many angels here who protect us. Kaya kung ating mabubuksan sa ating spiritual na mata, ating makikita yung mga anghel na iniingatan po tayo. Have you looked at the president when the president moved? Nakita, There were many guards. nakita niyo na po, di ba? Yung mga presidente po kapag sila po iaalis o gagalaw, meron po silang mga bantay. They always like this and hold the hands in the car. Lag- They move together. Lagi pong ganito yung kanilang ginagawa at sabay-sabay po silang lumalakad. Whenever we move, our angel move like this. Kaya kapag tayo din nagagalaw, ganyan din po yung ginagawa ng ating anghel. Oh, don't come here. O, huwag kang lalapit dito ha. This is VVIP. Ito ay VIP. God always protect us. Kaya yung Diyos po, lagi tayong pinoprotektahan. That's why don't be afraid. Kaya huwag po kayong matakot. Let's look at the last verse, the Deuteronomy chapter 20. Tingnan po natin sa Deuteronomio, Kapitulo 20. Deuteronomy chapter 20, Deuteronomio, Kapitulo 20, verse 1. versikulo 1. Deuteronomy chapter 20, verse 1. Basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapag ikaw ay hahayo upang makidigma laban sa iyong mga kaaway at makakita ng mga kabayo, mga karwahe at ang isang ukbong mas malaki kaysa iyo, huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo na siyang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Even though you look at the many horses, many chariots, and many enemies, don't be afraid. Kaya kahit makita ka ng mga kabayo, mga karmay at isang kubo na mas malalaki sa iyo, huwag kang matakot. The Lord your God is with you. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo. He will fight for you. Siya'y po yung makipaglaban para sa iyo. Iingatan ka niya. That's why don't be afraid. Kaya huwag ka pong matakot. So when we invite the people, when we live for God, don't be afraid of anyone or anything. Kaya kapag tayo nag-imbita ng mga tao na mumuhay para sa Diyos, huwag po kayo matakot sa sino man. Like God protect, like King Solomon protect his lover with all the soldiers, God is protecting us. Gaya ng pagprotekta ni Haring Solomon sa kanyang minamahal sa pamagitan ng kanyang mga bantay, ganun din po tayo iniingatan ng Diyos. So today we learn the lesson through the Song of Songs. Kaya ngayong araw po, atin po na pag-aralan yung mga aral mula po sa awit ng mga awit. When we get salvation, God wants to have a fellowship together. Mula na tayo naligtas, nais po ng Diyos na tayo magkaroon ng fellowship sa Kanya. And God wants to feed us. At nais ng Diyos na tayo pakainin. And when we eat more and get strength, God wants to bring us even to the far place. At kapag tayo kumain ng mainam at tayo lumakas, tayo po ay dadali ng Diyos sa malalayong lugar. And God always wants to protect us and be with us. At yung Diyos, nais niya po tayo laging protektahan at makasama tayo. And God is our comforter and God is our first. At yung Diyos po yung ating nagbibigay aliw at ating bunga. So until we stand before God, I really hope and pray we stay in the God's house and work together to save more souls. Kaya umasa po talaga ako na hanggang sa muling dumating yung Diyos, tayo pong lahat ay manatili sa kanyang bahay at kikilos po na magkakasama. We have one more week. Isang linggo na lang, People.
Isang linggo na lang po yung natitira para mag-imbita po tayo ng mga ligaw na kaluluwa. Tama po ba? This time, first of all, for Grand Bible Seminar with the Korean Mission Team, first of all, we have to join. Kaya una po sa lahat, para po sa Grand Bible Seminar kasama ang Korean Mission Team, kailangan nating sumali. And second, we have to invite at least one person. At pangalawa, kailangan nating sikapin na makapag-imbita kahit isa. And third, we have to pray and sacrifice. At pangatlo, kailangan natin manalangin at magsakripisyo. So this time, let's fight together again. Kaya sa pagkakataon to, pakiusap tayo po lahat ay lumaban na magkakasama. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po lahat ay manalangin.